Sa gitna ng mainit na panahon, higit 100 pamilya sa Quezon City ang nagtiis kagabi dahil sa brownout. Hindi dahil apektado sila ng rotational brownout, kundi dahil sa nag-spark na kawad na kuryente na muntikan pang magdulot ng sunog. Si Vel Custodio sa sentro ng balita. 6 na oras nagtiis sa init ang mga residente matapos mawala ng kuryente sa Barangay Apolonio Samson, Quezon City, bandang alas 9:30 kagabi. Nagpapalamig pa sa aircon si Nanay Vangie nang bigla daw siyang may marinig na malakas na mga pagputok at siya ka nag-brown out. Mahirap, mainit na mainit. Papaypay na lang, tiis-tiis lang. Paglabas namin, tsaka itong mga ito, mausok na rin ito eh. Ito muna, paypay muna. Tsaka tatambay-tambay lang muna. Hindi naman talaga makakatulog ka sa bahay. Ang 4 parents na sila Vicente at May, inuna ng sagipin ng kanilang aso. Halos sapat lang kasi ng bahay nila nangyari ang pag-spark ng kable ng kuryente. Nagmistulang fireworks display ang pagsiklab o pag-spark ng kawat ng kuryente kagabi. 1 minuto rin ang itinagal ng spark at pagputok. Isang putok muna. May sunod-sunod na. Malakas talaga. Talaga siya talaga uunahin namin ang alaga. Number 1. Kung anong init natin, mas mainit yung katawan ng aso. Buti na lang, naapula agad ang maliit na apoy sa kable. Nasa 150 na pamilya ang apektado ng brownout. Nagbukas naman ang barangay para sa mga gusto munang magpalipas ng gabi sa barangay hall. Pag ganitong panahon na sobrang init, hindi talaga maiiwasan, parang nag-over. Nagtitrip yung ating mga kable, no? Possible kasi lahat ay gumagamit ng mas marami pang appliances sa sobrang init. At syempre, hindi rin naman natin maiiwasan yung mga hindi kasama sa load, yun yung mga naka-jumper. Nakakadagdag po yan kung bakit may ganito tayong mga problema na pagputok ng kable dahil sa overloading. Tiniyak din ng barangay na wala ng live wires matapos ang insidente. Wala pang pahayag ang Meralco sa sanhi ng pagputok ng kable ng kuryente. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.